Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Sa Ninoy Aquino International Airport, hinarang ng mga inspektor sa Bureau of Immigration o BI ang dayuhang mula Papua New Guinea dahil sa pangahalang nito sa iilang mga menor de edad sa Australia. Ayon kay BI Commissioner Norman Tansinco, ang dayuhan ay kinilala bilang si Arthur Stewart na may kasong pedophilia, kung saan ito ay pinagbabawal sa Philippine Immigration Act na magpapasok ng mga dayuhan na sampahan ng kaso kaugnay ng moral turpitude. Matapos nito, agad ring pinabalik sa Papua New Guinea si Stewart upang maiwasan ang pagpasok ng mga sex offenders sa bansa. Upang masigurado ang pagpapaunlad ng produksyon sa bigas, tinutukan ng Department of Agriculture o DA ang inspeksyon sa pagtatapos ng Halaur River Multipurpose Project. Narito ang buong balita. Ininspeksyon ng Department of Agriculture o DA ang nalalapit na pagkukumpleto sa Halaur River Multipurpose Project o JRMP sa probinsya ng Iloilo. Ang nasabing proyekto ay nagkakahalaga ng halos 20 bilyong pisong hatid ng National Irrigation Administration na layuning mapataas ang produksyon ng bigas na siyang makakatulong sa mga magsasaka at katutubong naninirahan sa probinsya. Ang nasabing proyekto sa irigasyon ay sakop ang halos 10,000 ektarya ng rain-fed farms na siyang maaaring makapagpalaki ng ani sa bigas hanggang sa 71%. Bukod sa irigasyong hatid ng rain-fed farms, may handog din itong power generation, palaisdaan, dagdag turismo, flood control, pabahay para sa mga katutubo, pati na rin ang carbon sequestration components. Ayon sa datos, ang Alahur River Basin ay pangalawa sa pinakamalaking ilog sa Panay Island na siyang nagbibigay ng irigasyon sa Iloilo at tinatawag din na food basket at rice granary ng Western Visayas. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa paggunita ng Civil Registration Month ay inanunsyo ng lungsod ng Makati ang libreng pagkuha ng civil documents. Ang dokumento na maaaring makuha ay isang kopya lamang at ito ang mga certified true copies ng birth certificate, marriage certificate, death certificate, at certificate of no record. Ang libreng pagkuha ng dokumento ay magsisimula sa ika-19 ng Pebrero at magtatapos sa ika-21 ng Pebrero ngayong taon. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH, patuloy na inaantabayanan ang mga kaso ng influenza-like illness at COVID-19 sa bansa. Taas presyong petrolyo, nakaambas sa susunod na linggo. Pinakamalaking submarine cable network sa Pilipinas, inilunsad na. DSWD, siniguro ang seguridad sa pagkain ng mga pamilyang apektado ng El Nino. Mountain Road, tagumpay ng naisaayos para sa mga motorista. Ilang ahensya ng gobyerno, ikinababahala ang paglaganap ng electronic vehicles sa national roads. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Tagumpay nang naisaayos ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang rehabilitasyon ng Mountain Road sa Pagbilao, Quezon. Sa ilalim ng pondong nagkakahalaga ng 96.5 million pesos, inaasahan na magiging tiyak ng ligtas at madadaanan ng Mountain Road ng mga motorista. Layon din ng proyekto na maprotektahan ang kalapit na komunidad sa anumang posibleng sakuna o natural na kalamidad. Food packs para sa mga pamilyang apektado sa banta ng El Nino. Yan ang tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Daniza Lopez para sa kabuuang detalye.
Patuloy na sinisiguro ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang seguridad sa pagkain ng mga pamilyang naapektuhan ng El Nino. Pahayag ni DSWD Undersecretary for Disaster Response Management Group o DRMG Diana Rose Cahipe, handa ang kagawaran na matulungan ang maapektado sa pamamagitan ng pamamahagi ng Family Food Packs o FFP sa mga lokalidad. Bahagi naman ni Special Assistant to the Secretary for DRMG and Concurrent Director of National Resource and Logistics Management Bureau o NRLMB, Leo Quintilla, isinasagawa na ang Relief Propositioning Agreement kasama ang mga lokal na pamahalaan. Kabilang din dito ang pagsisiguro na mapanatili ang kalidad ng preposition goods para ligtas na mapakinabangan ng mga apektado. Ayon naman kay DSWD spokesperson at Assistant Secretary Romel Lopez, ang mga hakbang na ito ay bahagi ng whole of nation, whole of a government approach para matiyak na walang kababayan ang maiiwan sa gitna ng El Nino. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Buhat ng kasalukuyang nararanasang El Nino sa bansa, tinalakay ng pamahalang lungsod ng Quezon ang mga hakbang na kanilang gagawin hinggil sa mga epekto nito. Isa na sa mga pinaghahandaan ay ang 40 degrees Celsius na aasahang maramdaman sa Cagayan Valley at Metro Manila sa buwan ng Abril. Ito ay ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Dahil dito, pinapayuhan ng publiko, partikular na sa may mga high blood, na iwasan ang paglabas ng bahay sa buwan ng Abril. Ayon naman sa Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS, sapat ang supply ng tubig sa Laguna Lake, mga ilog at bagong water treatment sa bansa. Samantala, aasahan namang mawala ang El Nino sa buwan ng Hunyo, kapalit ng La Nina sa buwan ng Hulyo at Agosto. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH, patuloy na inaantabayanan ang mga kaso ng influenza-like illness at COVID-19 sa bansa. Taas presyong petrolyo, nakaamba sa susunod na linggo. Pinakamalaking submarine cable network sa Pilipinas, inilunsad na. DSWD, siniguro ang seguridad sa pagkain ng mga pamilyang apektado ng El Nino. Mountain Road, tagumpay ng naisaayos para sa mga motorista. Ilang ahensya ng gobyerno, ikinababahala ang paglaganap ng electronic vehicles sa national roads. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Paalala sa mga motorista, muling tataas ang mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Partikular na rito ang gasolina na tataas ng 1.40 hanggang 90 centavos kada litro, habang ang diesel at kerosene naman ay lalarga ng 1.20 hanggang 60 centavos kada litro. Inaasahan itong tataas sa ika-20 ng Pebrero sa ilang kumpanya ng langis. Patong-patong na reklamo ang inihain sa Commissioner ng National Commission on Senior Citizens dahil sa pang-aabuso umano nito sa kanyang pwesto. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. 90 araw na suspensyon. Ito ang ipinato ng Office of the President kay National Commission on Senior Citizen o NCSC Commissioner Raymar Masilungan. Ito ay matapos ang patong-patong na reklamo laban sa kanya ng Senior Citizen Party List. Nagmula ang reklamo sa pangunguna ng isa sa representatives nito na si Rodolfo Ordanes. Aniya, ginagamit umano ng commissioner ang pondo ng gobyerno para ipambayad sa upa sa kanyang lupa sa Lucena City, pati na rin ang pambili ng mga pagkain at alak. Lumabas rin sa investigasyon na hindi totoo ang inilagay nito na educational attainment para sa kanyang aplikasyon bilang commissioner ng NCSC.
Bukod pa rito, kabilang din sa mga inirereklamo sa kanya ang serious dishonesty, gross neglect of duty, grave misconduct, gross insubordination, at conduct prejudicial to the best interest of the service. Kasalukuyang hininga ng paliwanag si Mansilungan kalakip ang mga ebidensya sa loob ng 10 araw. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa pakikipagtulungan ng Armed Forces of the Philippines at iba pang ahensya ng gobyerno, ay patuloy na nakapaghatid ang United States Marine Corps ng mas maraming family food packs para sa mga lugar na apektado ng landslide sa Davao de Oro. Ang Department of Social Welfare and Development ay nakapagpadala na ng nasa mahigit 15,000 family food packs na lula ng 2 aircraft, na tiniyak na ang tulong ay makakarating sa mga komunidad na nangangailangan lalo na sa madaling panahon. Ang presensya ng mga kaalyadong sundalo sa buong relief effort sa Mindanao ay nagpakita ng matibay na relasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas sa oras ng pangangailangan at nagbigay ng suporta sa mga naapektuhan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at itong News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH patuloy na inaantabayanan ang mga kaso ng influenza-like illness at COVID-19 sa bansa. Taas presyong petrolyo, nakaamba sa susunod na linggo. Pinakamalaking submarine cable network sa Pilipinas, inilunsad na. DSWD, siniguro ang seguridad sa pagkain ng mga pamilyang apektado ng El Nino. Mountain Road, tagumpay ng naisaayos para sa mga motorista. Ilang ahensya ng gobyerno, ikinababahala ang paglaganap ng electronic vehicles sa national roads. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.